As my little girl played with the kids across the street, the tone of her voice caught my ear. What she said was so precious, her little face all aglow. I could hardly hold back the tears. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed him white as snow. Something's happened to Daddy, I know. I can still recall that day when we gave her to the Lord, and we promised to show her the way. But I was so busy with the things of this world, all too soon I'd forgotten that day. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed it white as snow. Something's happened to Daddy, I know. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed him white as snow. Something's happened to Daddy, I know. Something's happened to Daddy, I know. Something that's happened to my daddy, I know. Love you, Daddy. Ayan, amen. Good morning po sa mga kapatid, ano? Something happened to Daddy. I know. Ang gandang himig ng awit ngayong umaga na ito, ano po? Ano kaya nangyari sa daddy niya? He met Jesus, mga kapatid. He met Jesus, yan ang nangyari sa daddy niya. Siguro bumait, siguro he was cleansed white as snow, ano sabi? So, purihin ang Panginoon. Something happened to us this day. Kasi we met Jesus in this very first morning, ano po, ng ating araw ngayong umaga na ito. Ayan, good morning po sa lahat at sa mga nariyan sa live ngayon. Purihin ang Panginoon at maaga tayo nagising. Maliwanag ang ating isipan. Hinahanap agad natin si Jesus. Yan ang maganda sa umaga, mga kapatid. Hanapin agad natin si Jesus. Ayan, mga kapatid, patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Nandito ulit si Pastor kasama natin sa umaga nito. Nagpiprepare lamang siya ng PowerPoint. Pero maya-maya nandiyan na yan. Papasok na yan si Pastor. Good morning po, Sister Belinda Salvania, Sister Nimpa, Kuya Monching, kauna-unahan dyan sa chat box na naghihintay. Ano po? Magandang umaga po sa atin dyan. At Ate Lorna, Kuya Bobby, magandang umaga po. Sister Emily, si Sister Sweetie Burgos Lopez,
Nanay Nerissa, si Ma'am Femi, Ate Mitch, good morning po. Ate Reby, Sister Des Flores, Sister Rose, Chris Encarnado. Ayan, dami na natin magang-maga. Sister Evelyn, magandang maga sa inyo dyan. Sister Valentina Cordova at si Ate Sally Sanchez. Pastor, okay na po ba kayo dyan? Sige po. Mga kapatid, pagkaloob na natin kay Pastor. Pastor, good morning po. Good morning sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay Webes, ano? Ano ba ngayon? November 28 na. So napakabilis ng panahon, mga kapatid. At tayo po ay nagtutumulin ang ating pong mga oras. Ngayon po ang ating pong pag-aaralan, lalingaw-ngaw, ano? Ialingaw-ngaw mo ang pabalita. Matindi ito, nagkamali pa ako nabasa. Ibig sabihin ay ipahayag mo ng malakas ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pinaka-ibig sabihin yan, mga kapatid. Ano? So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, patuloy kaming sumasamba sa inyo at kami po ay nanalangin ngayong umaga, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Amin pong dalangin, Panginoon, ang aming pong pag-aaral. Hindi po nawang bigyan kami ng karunungan na bumula sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at amin pong maintindihan ang inyong pong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pinaka-key text, 22:17 ng Apokalipsis, ang espiritu ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Yan ang napakaganda, mga kapatid. Yan yung pabalita ng ating pong Panginoong Diyos sa buong sanlibutan na dapat nating ialingaw-ngaw. Yan, ibig sabihin, i-re-echo sa maraming mga tao. Yung lahat ng gustong kumuha ng tubig ay makakakuha ng tubig. Yung lahat ng gustong lumapit sa Panginoon, makalalapit sa Panginoon ng malaya. So, hindi po natin ipinopromote dito yung limited election. Na ibig sabihin, may ine-elect lang ang Diyos na maligtas at limitado lang yun. Parang ticket, limited lang. Limited lang yung ticket. Pero dito, mga kapatid, hindi po limited ang kaligtasan. Yung pong biyahe ng Panginoon ay umaapaw, lahat ma-accommodate basta ikaw ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. No? Hindi po yan limited lang sa ilang mga tao. No? Unlimited yan. Ang problema lang, ang mga tao ayaw pumunta sa ating Panginoon. Yun ang talagang problema. Pero bagaman ganoon, tuloy lang, ang Panginoong Diyos ay nagmamalasakit at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Maigsing panahon bago ang kanyang pag-akyat sa kanyang makalangit na trono, inatasan ni Kristo ang kanyang mga alagad na humayo sa buong sanlibutan bilang mga tagapagturo ng katuwiran. Ano po ang sabi dito, mga kapatid? Ang mga alagad ay humayo sa buong sanlibutan. Nung si Kristo ay umakyat sa langit, tsaka ang mga alagad ay humayo sa iba't ibang mga lugar. Lalo na nung sila'y pinag-usig ayon sa aklat ng Acts chapter 8, sila'y nagpunta sa iba't ibang lugar at bawat mapuntahan nilang bayan, doon sila ay nangangaral. Kasama sa mga mananampalataya na binigyan ng atas ay maraming nagmumula sa mga mahihirap. Ayan, mga lalaki at babae na natututo na umibig sa kanilang Panginoon na nagpasyang sumunod sa Kanya halimbawa. At yung paglilingkod nila, mga kapatid, ay tumatanggi sa sarili. Anong ibig sabihin ng tumatanggi sa sarili? Hindi muna nila inuuna ang kanilang sarili, bagkus ang inuuna nila ay yung gawain ng ating Panginoong Diyos. Yun yung ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili. But of course, di ba, bilang isang mananampalataya, bigyan mo rin ng reward ng iyong sarili para hindi ka ma-burn out. Yan. Para hindi ka ma-burn out. Pero bago yung sarili mo, ang Panginoon muna. Yan. Kaya nga, God first morning. Sa December 1, magsisimula yung God First Morning, mga kapatid. At ito'y panguna ng CLPM. At tayo ay sinabihan noong ating President na sama-sama tayong lahat, mga kapatid ko, sa paglilingkod na ito. So sabi po dito, mga kapatid,
yung pong paglilingkod natin sa ating pong Panginoon, ang pinakabasihan ay yung pong pananampalataya. Ibig sabihin, magagawa mong mauuna ang Panginoong Diyos kapag ka ikaw ay mayroong pananampalataya. So sa madaling sabi, kapag ka ikaw ay walang pananampalataya, ang lagi mong mauuna ang iyong sarili over sa gawain ng Panginoong Diyos. Yan ang mangyayari. Bakit? Wala kang pananampalataya eh. Pero kung may pananampalataya tayo, ang mauuna palagi ang Panginoong Diyos kaysa sa ating sarili. Yung so sabi dito, sa mga mabababa na may limitadong talento, gayon din sa mga alagad na kasama ng tagapagligtas sa panahon po na yun na nagbiministeryo sila, ay bagamat maliit yung kanilang talento, humahayo pa rin sila para mangaral. Ang sabi dito, sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. So, kahit na mababa ang iyong talento, kahit na maliit lang yung talento mo, kasama ka pa rin sa paghahayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Huwag natin iisipin na, ay ito lang po yung kaya kong gawin eh. Ang kaya ko lang po gawin, magluto ng merienda. Yan, napakahalaga niyan. Pagkatapos ng pangangaral ay pamerienda. Kaya salamat po sa mga nagpapamerienda dyan sa Kalipahan at dyan po sa Narvacan. So dalawa po yung ating sabay na pangangaral dito po sa West Nueva Ecija. No? Isama natin sa panalangin. Salamat po, malaki po ang ginagampanan ng mga nagpapamerienda. Bakit? Eh kasama sa katawan yun eh. Nasa katawang lupa tayo eh. Abang tayo nagsasalita at yung mga tao nakikinig ng salita ng Panginoon ay nagugutom din yung mga yan eh. Kinakailangan ng merienda. Kasama talaga yun sa pangangaral. Kaya huwag nating iismulin yung ating talento. Hindi po yan small. Malaking bahagi din na ginagampanan yan sa gawain ng Panginoong Diyos. Di ba? Sa mga kaanib na naunang iglesyang Kristiyano ay naibigay ang banal na pagkakatiwala. Sila ay magiging tagapagtupad ng kaloob kung saan ibinigay ni Kristo sa sanlibutan ang kayamanan ng buhay na walang hanggan. So yung mga naunang mga Kristiyano. At sabi ni Jesus Christ sa John 17, mapapalad din ang mga mananampalataya pa. So idinalangin din ng Panginoong Jesus ang future Christian. Yan, according sa John chapter 17, yung prayer ng ating Panginoon, ipinalangin niya rin ang mga susunod na mga Kristiyano. Kasi po yung pangangaral ay hindi po natatapos. Yung pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi nagtatapos. Kaya nga kapag napabalitaan mo isang lugar, no, hindi na matatapos yan, mga kapatid. Hindi na matatapos yan. May isang guro sa public schools na siya ay pagkatapos ng recess, sa lunchtime, ginagather niya yung ibang mga estudyante niya na willing na makinig sa kanya. Pinasagutan niya ng VOP. Ayan. O 70 na mga estudyante ang nakatapos, mga kapatid. Eh malaking bagay yun sa gawain ng Panginoon. Hindi man mabinyagan yung 70 plus na yun na mga estudyante, eh nakapakinig na yun ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi na nila yun na makalilimutan. Makalimutan man, pero pag nakarinig sila uli ng pangangaral, marerefresh sa kanila yun. Hindi natin alam kung kailan, pero mamumunga yung salita ng Panginoong Diyos sa kanilang puso na yun, na itinanim ng teacher. Eh napakahalaga ng mga kapatid. O, kailangan maghanap din tayo ng mga ganung mga tuturuan. Huwag natin iisipin agad yung, ay baka walang mabinyagan dyan. Basta bukawa lang tayo. No? Ang binyagan ay dumarating. Ang conversion ay sa banal na espiritu. Ang trabaho natin, sabi ng Panginoong Jesus, magpahayag. Di ba? Sa pabalita na naibigay sa mga unang alagad, nakibahagi ang mga mananampalataya mula sa bawat kapanahunan. Yung ninanasan ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay maging tagapagtupad ng kalooban ng tagapagligtas. So sabi dito, sa lahat ng kapanahunan. Yan. Sa lahat po ng kapanahunan. Bakit? Kasi sabi ng banal na kasulatan sa 24:14 ng Mateo, at ipapangaral ang mabuting balita hanggang sa wakas. O, pag naipapangaral ang mabuting balita, darating na ang wakas. So ibig sabihin, habang wala pang wakas ngayon, natural na pinapangaral ang mabuting balita. At sino ang mangangaral? Yung mga sumampalataya kay Jesus. Yung mga inuuna ang pangangaral kaysa ang sarili. Ayun ang sinasabi dyan, mga kapatid. Ang paggawang hindi makasarili ng bayan ng Diyos sa bawat kapanahunang nakalipas ay aralin
at inspirasyon sa kanyang mga lingkod ngayon. Ano daw po yung inspirasyon sa kanyang mga lingkod ngayon? Yung pong paggawa ng ating Panginoong Diyos doon sa nakalipas. Yung inspirasyon natin mga kapatid, kung paano iningatan ng Panginoon ang unang mga alagad sa pangangaral, ganun din tayo iingatan at gagabayan ng ating Panginoong Diyos. Kung paano ang ating Panginoong Jesus na siyang ating Panginoong Diyos nagkatawang tao para tayo ay aralan, ganun yung ating inspirasyon din. Ibig sabihin, yung pangangaral natin, hindi tayo nagkakamali. Hindi tayo mali sa pangangaral. Kailanman hindi tayo mali. Yan, hindi tayo mali mga kapatid. Meron lang na-evolve na mga techniques, na mga tawag dito, na mga pamamaraan sa pangangaral. Maaring yung pangangaral natin ay para lang sa group of people na ito, para lang sa baryo, para lang sa rural yung style ng ating pangangaral ngayon. Pero hindi mali mangaral, di ba? Ibig sabihin, mag-innovate pa tayo ng mga style para makapangaral naman sa urban, yung tinatawag na urban ministry. Iba rin yung pangangaral sa mga Muslim, ibang style din yun. Pero pangangaral din, same lang din sa rural. O ibig sabihin, ang pangangaral ay hindi nagkakamali. May guide lang. Yung guide ng Panginoon sa pangangaral, inuuna niya muna yung health bago yung evangelism. So nakatuon ang ating Panginoong Diyos sa health bago yung evangelism niya. O bago yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Mas marami nga siyang panahon sa pag-health ministry, di ba? Sa pagpapagaling. Okay, sa pangangaral. Pero ang pinaka-the best dun si Jesus, nasaturate niya yung teritoryo, yung lugar na naka-assign sa kanya. At ang pinakamaganda doon sa pangangaral pala, meron ka palang ma-disciple. Yan, kahit walang binyagan, sa panahon ni Jesus, wala namang binyagan na napakarami. Meron lang siyang dinisciple. At nung umakyat na sa langit, yung disciples niya na yun, ay dumami ng dumami. No? Nangaral yung mga disipulo niya. Ngayon, dapat na maging masigasig para sa mabubuting gawa ang bayang pinili, na humihiwalay sa lahat ng makasariling ambisyon at lumalakad na mapagpakumbaba sa mga yapak ng mapagpakumbaba na sarili. So sabi dito, sa paggawa pala, ano daw po ang gagawin mga kapatid sa pangangaral? Katulad sa ginawa ng ating Panginoon, na siya ay yumapak na mayroong pagpapakumbaba. Lumakad na may pagpakumbaba. No? Yung pong ambisyon na pagmamataas, yung ambisyon sa buhay na ito ay isinasantabi, kundi lumalakad ng ayon sa lakad ng ating Panginoon. Ang sabi pa dito, ang espiritu at ang babaeng ikakasal, sabi din sa ating talata, nagsasabi halika, at ang nakikinig ay magsabing halika. Ang atas na ito na tawagin ng iba na pumarito ay sumasakop sa bawat iglesia. So ibig sabihin mga kapatid, ito pala yung imbitasyon, ito pala yung ginagawa ng church. Kasi nga yung babaeng ikakasal, ang ibig sabihin mga kapatid ng babae sa aklat ng Apokalipsis ay church. At yung babaeng ikakasal ang church. Ibig sabihin, kanino ikakasal? Ang babae. Sa ating Panginoong Hesus. Yan po ay nakarecord din sa Apokalipsis chapter 19 na ang ating Panginoong Hesus na siyang groom, no? Na babalik dito sa ikalawa ay susundin niya yung kanyang bride at dadaling doon sa langit. Ibig sabihin, kukunin niya yung church. Kaya yung church yung nagsasabi dito na halika. At ang nakikinig ay magsabi halika. So dito mga kapatid ko, yung church nag-i-invite ng mga mananampalataya, ng mga tao na pumarito. At yung mga na-invite din, sila rin ay mag-i-invite. Ibig sabihin, nagdi-disciple. Yung mapapangaralan natin, nagdi-disciple siya. Kaya napakaganda na makita na yung mga nabautisma ng mga noon, ngayon sila na yung gumagawa sa gawain ng Panginoon. Napakagandang tignan. At ang sabi po dito, ito yung atas ng Panginoon. Yan. At umangkop sa bawat isa na tumanggap kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Yung pong mga salita na ito sa Apokalipsis, umaangkop ito sa lahat sa atin. Lahat tayo taga-invite. Yan. Ang bawat kaluluwa na nakarinig sa banal na paanyaya ay dapat na ialingaw-ngaw ang pabalita. Ayan. Na sinasabi sa kanila na kanyang makakasalamuha, halika,
mula sa sandali ng paghikayat, silang tumanggap kay Kristo ay dapat na maging ilaw ng sanlibutan. So tayong nanampalataya sa Panginoon, ano daw tayo mga kapatid? Maging ilaw sa sanlibutan. Yan. Tayo po ay dapat na maging ilaw ng sanlibutan. Kasi po mga kapatid ko, kung tayo tumanggap sa Panginoon, ang tunay na nanampalataya sa Panginoon, nag-aakay ng iba kay Kristo. Yan. Ang tunay na naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus, nag-aakay ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Yun ang tunay na mananampalataya. Yun ang tunay na naghihintay sa pagdating ni Jesus. Hindi tayo umaasa kung kanino lang. Ang sabihin natin, nandiyan naman na yun sila. Tama na ako dito. Mag-akay din tayo. Kahit na sa during evangelism, mag-invite ka lang yan na nakikinig. Tapos nagawa mo, di ba? Mag-invite ka na lang uli. Kaya mo, kung hindi siya makinig, hindi, nasa sa kanya na yun. Basta, in-invite mo siya ron at siya dun ay pumunta. Di ba? Tayo ay naging ilaw ng sanlibutan habang naghihintay sa pagdating ni Jesus. Ang banal na espiritu, ang kinatawan ni Kristo, ay inaarmasan ang pinakamahina upang sumulong patungo sa tagumpay. Ang gawain na magagawa ng ilan ay tila napipigilan ng mga kalagayan. So sabi po dito mga kapatid, yung pong gawain ng ating pong Panginoong Diyos, minsan napipigilan ng ibang mga tao. Minsan ang pumipigil ay sa loob ng church, di ba? Minsan, yung mga mananampalataya yung pumipigil. At kadalasan, ginagamit ni Satanas ang mga tao para pigilan ng gawain ng Panginoong Diyos. Minsan nangaral kami dyan sa Mindoro, bigla na lang nag-brown out. Ay napakadilim sa lugar. Pero hindi pa rin natapos yung pangangaral. Tuloy pa rin yung pangangaral namin doon. Hanggang sa dumadami yung tao kahit na brown out. Grabe, no? Kahit brown out noon, talagang dumadami yung mga tao. Kaya sabi dito, ngunit anuman ito, kapag ito'y ginampanan na may pananampalataya at kasipagan, ay mararamdaman hanggang kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan. Kapag may pananampalataya at kasipagan na ginampanan ito, mararamdaman ito ng maraming mga tao. Bagamat maraming mga hadlang sa gawain ng Panginoong Diyos. Narin na yan, yung number one, yung budget. Di ba? May budget ba tayo? Mga ngaral tayo, may budget ba tayo? No. Minsan hindi naman kailangan ng budget sa pangangaral. Yung simpleng pag-Bible study lang, ipangangaral na yun, di ba? So merong klase ng pangangaral. Yung pag-Bible study natin at yung pong harvest. Sa harvest, kailangan natin ng budget. Ipaplanuhin yun. Bago tayo magkaroon ng harvest, evangelism na 1 week, mag-Bible study muna tayo. Hindi naman kailangan ng budget yun. Kasi kung saan ka naroon, doon ka magbahagi, di ba? Isabay mo sa trabaho mo, hindi walang budget. Kapag ka-harvest na, tsaka mo sila invite doon sa pagpupulog sa evangelism. Di ba? Yun po mga kapatid. Kaya sa 22:17, napakaganda ng talata na ito na ang church ng Panginoon, ng babaeng ikakasal, nag-i-invite. Yung mga nakinig ay nag-i-invite din. Ibig sabihin, yung mga nanampalataya na, yung mga nahikayat, yung mga na-convert at makukonvert pa, sila ay tagahikayat din. So ibig sabihin, hindi sila habang buhay na aalalayan ng church na, magsimba ka na. Hindi. Sila rin ay magiging disipulo ng ating pong Panginoong Yesus. Just like in the New Testament, sa panahon ng unang mga disciples, yung mga disciple ay dumoble ng dumoble. Tumami sila ng tumami mga kapatid. Hanggang sa marami ang mga naging disciple at nangaral ng mabuting pabalita. Kaya po ang keyword ngayong pong umaga na ito, ialingaw-ngaw mo ang pabalita. Mas malakas, mas maraming kapatid na mga ngaral, mas malakas ang tinig natin. Ayan, mas malakas ang tinig natin. Kasi yung mga nangangaral nga ng mali, masigasing sila. Tayo pa kaya na nasa tama, nasa Biblia yung pinapangaral, magiging pahepot-hepot tayo. Hindi, dapat ialingaw-ngaw ang pabalita, mga kapatid ko. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating pag-aralan ang salita ng ating tagapagligtas. So ibalik na natin ang panahon kay Brother Melvin Vilasano. At sa inyo po mga prayer request, ay patuloy niyo pong i-type dyan ang inyo po mga prayer request, mga kapatid.
the Father calls, "Come home, my child, to me. Come home, the Holy Ghost will lead you to eternity." Lest we forget our homes with God, this lovely earth, it sees its sky, and all things beautiful and true of Heavenly Father testify. Come home, the Savior calls. Come home, obey. Come home, the gospel guides along the straight and narrow way. Lest we forget our homes with God, this lovely earth, it sees its sky, and all things beautiful and true of Heavenly Father testify. Come home, the voices call. Come home where you belong. Come home to live in joy forever in our family throng. Lest we forget our homes with God, this lovely earth, it sees its sky, and all things beautiful and true of Heavenly Father testify. Come home, come home, come home. Amen mga kapatid. Come home, sabi nung awit. Parang yung ating lesson sa umaga na to. Come home. Bakit come home? Kasi tayo ay may tungkulin pala, no? Naialingaw-ngaw ang mga pabalita, magandang pabalita nito sa lahat ng tao, no? So bilang mga nanampalataya, tungkulin natin ialingaw-ngaw, i-echo, ipagsabi, ipagkalat. Hindi lang puro marites ang ipagkakalat. Ang imamarites natin ay itong magandang pabalita. Ano po? So, maganda. So ano pa sinasabi dito? Ito daw ay ating banal na tungkulin para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At malaki ang nagagawa ng Holy Spirit. Yan, point number 3, malaki ang nagagawa ng Holy Spirit para ating maisakatuparan ito. Ano po? Anong magagawa ng Holy Spirit? Siyempre, tutulungan tayo maging yung pinakamahina. Sabi dito, maging yung pinakamahina daw ay maaaring maging malakas at maraming maitulong, mayambag sa gawain. O, diba? Sabi nga ni Pastor kanina, kahit tigaluto lang ba mahalaga yun? Ano? Ang tigaluto ay napakahalaga. Pampasaya yan sa pagod sa maghapon, sa lahat ng oras pagdating ng kainan, masaya lahat. Diba? Isa sa pinaka-importante yung mga nagluluto. Ano po? At siyempre, ang pinaka nakita ko dito na magandang puntos, pagtanggi sa sarili para maialingaw mo itong magandang pabalita na ito. Kailangan nating matutunan na yung pagtanggi sa sarili. Unahin natin ang Panginoon. Ano po? Hindi yung sarili natin ang ating
uunahin. Ano po mga kapatid? So maganda, no? Magandang lesson sa umaga na ito. Nawa tayo na bless na tayo ay matutunan natin itanggi ang ating sarili at atin din namang ibigay ang pagkakataon na marinig ng lahat ng mga dapat makarinig. Ano po? Sabi nga nila, paano ako magsisimula sa aking gagawin? Madali lang mga kapatid. Maging active ka lang muna sa church. Maging active ka lang sa mga gawain. Tuloy-tuloy na yan ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Ano po? At ang pagbabago ng karakter, isa yan sa pag-aalingaw-ngaw ng mabuting pabalita. Pag nakita, uy, ba't ang bait naman ito? Diba? Ano ba ang kanyang pagkakaiba sa iba? Bakit siya mabait? Isa na yan sa pag-share ka agad. Ano? Siyempre, pag nakausap mo yung mga tao, siyempre meron akong Jesus. Something happened to me this day because Jesus cleansed me as white as snow. Ano po? Ayan, ang ganda yung lesson kanina. Ayan yung music kaninang umpisa. Natandaan ko pa. No? Sige mga kapatid, sama natin sa panalangin ng bawat isa. Isama niyo po sa trabaho ni Eliseo at yung mga paa. Nagkamali siguro. Sige po, si John Mark, si Jovan at si Brother Eliseo. Sama natin sila panalangin. Maging masigasig yung mga taong invite sa tahanan ng Diyos. Sige po, sama natin sa prayer yung mga invite ni Sister Evelyn at ng iba pa, no? O si Ma'am Jamie, good morning po Ma'am Jamie, kamusta po dyan? At meron ba sa taas na prayer request? Wala na, sige po. At ating kasama yung ating mga regular prayer request. Ano po? Saan na tayo dito? Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na patuloy nyo kaming ginising sa matamis na umaga na ito. Kayo po ang aming kapiling. Salamat sa pagkakataon na muli kami makarinig ng salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na meron kaming katungkulan na dapat gawin bilang mananampalataya. Ang ialiw sa namin ang inyong magandang pabalita sa lahat ng tao, sa lahat ng lupa. Maraming salamat po at binigay nyo kami ng pribilehiyo na maging kasangkot sa gawain na ito. Salamat at kami ay hindi nyo pababayaan sapagkat ang Holy Spirit ay tutulungan kami maging sa aming kahinaan upang maging malakas magamit sa gawain. Salamat po at patuloy kayong nariyan para kami ay samahan. O dakilang Diyos, una sa lahat, nais namin lumapit po sa inyo na aming matutunan sa pamamagitan ng Holy Spirit na aming isuko ang aming mga sarili. Kayo po ang aming unahin, hindi ang aming sarili. Sa ganitong paraan, kami ay mahuhubog, magiging handa na sa mga lahat ng gawain. Kayo po ang aming uunahin. O Diyos, salamat po sa mga gabay at patnubay. Alam namin na kayo nariyan. Kami inyong sinasamahan sa bawat umaga. Nawa sa maghapon na ito ay patuloy ang aming kabutihan, ang aming maipakita sa aming kapwa upang sa ganun sa pag-uumpisa ng aming pagbabahagi ng inyong pabalita ay magandang makita nila sa amin. Salamat sa mga gabay at patnubay. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, ito kami pa rin makasalanan. Humihingi po kami ng tawad sa aming managawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy naming panalangin, sama namin sa panalangin ang mga Bible interest sa Kamiing, sa Kalipahan, Narbacan, at sa iba pang lugar na may pangaral sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran, ang mga invites nila Sister Evelyn na patuloy nawang maging masigasig, patuloy na makita ang pag-ibig sa bawat sandali, maging matatag sila sa pananampalataya at huwag panghinaan ng loob at huwag matalo ng mga tukso sa libutan. Tulungan din po kami na aming
makita ang aming mga sarili, para aming ma-improve ang aming mga pagkukulang at maging kapupunan ng mga aming mga pangailangan para po sa inyong ikaluluwalhati o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang si Brother Eliseo, unang-una sa lahat, sa pamilya nila, sa tahanan nila Sister Emily. Siya po ay tulungan po sa kanyang anak buhay, sa kanyang trabaho, nawa sa kanyang gawain araw-araw siya ay patuloy na maging malakas ang kanyang pangatawan. O dakilang Diyos, din namin dadalangin sa inyo na alisin ang bundok na nakaharang sa aming buhay. Bagkus tulungan niyo po kami na makatawid po dito. Kagaya ni Brother Eliseo, palakasin niyo po ang kanyang pananampalataya, O Diyos, na ang bundok na nakaharang sa kanyang harapan ay kanyang maakyat, matawid sa tulong po ninyo. Gayun din, O dakilang Diyos, ang kanyang mga anak ni Sister Emily na malayo sa kanyang lugar, sina Jovan, si John Mark, ay patuloy niyo pong samahan sa araw-araw ang panalangin ng isang mapagmahal na ina. Makasama niya sa pananampalataya ang kanyang mga naliligaw na mga anak at patuloy na makilala kayo na lubusan. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang preparation namin para sa pangaral dito sa Gapan, Bulak, Peñaranda, General Teño, San Leonardo, isama namin sa panalangin. Ang aming ginagawang 10 days of prayer ay patuloy na maging makatulong sa amin para maging handa sa aming magagawing gawain. Dalangin din po namin ang iba pang mga pangaral sa mga bawat lugar sa buong aming nasasakupan sa West, dito sa South. Sabay-sabay na pangaral ay patuloy na ang inyong banal na presensya manguna sa bawat isa. Nawa ito hindi maging nakakapagod, bagkus naging kasiyasiya sa aming mga puso, sapagkat kami po ay narito naglilingkod po sa inyo. Dalangin din po namin ang iba pang mga prayer request ang kapatiran, sina Ate Sally Sanchez na siya ay maging lubusan ng magaling sa mga panahon na ito, ang mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza, gayon din si Sister Vicky Jimenez, si Ma'am Hazel na patuloy na nabibigatan sa kanyang buhay. Tanging kayo lamang makatutulong po sa kanya sa mga sandali na ito. Gayon din si Sister Melba Tabios Jenson, si Sister Irian Mimilihor, Sister Teresita Dairit Reyes, gayon din si Sister Senaida Manarang. Yung mga anak na Sister Teresita at ang kanyang mga apo ay patuloy nawa kayo ang makilala nila at makasama niya sa pananampalataya sa pagsamba, paghanda sa nalalapit na inyong pagdating. Gayon din ang kagalingan kay Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, kay Sister Ana Rosbel Hermino, kay Sister Adele, kay Tatay Alpindo, kay Tatay Amin Pakleb, at sa iba pang may mga karamdaman, ang mga kalusugan ng bawat pamilya na narito ngayon sa live. Amin po dinadalangin sa inyo ang aming sambayan na nakikinig ngayon. Kasama namin sa Prayer Warrior, samahan niyo po kami, O Diyos, sa maghapon na ito na maging malusog ang aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawain na ayon po sa inyong kalooban. Kasama namin sa panalangin yung family ni Ate Milen, kanyang mga apo, mga anak, mga manugang, na ay patuloy na kayo ang kanilang makilala sa bawat sandali at makasama niya sa pananampalataya. Ganyan din yung family ni na Sister Rose Crisinterrado, Sister Dang de la Cruz, Sister Nimpa Rivera, yung mga kanyang pamilya sa Bukidnon, at saka yung aming mga prayer request sa mga mag-asawa na nag-iintay ng kanilang munting anghel. Una-una sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pa na hindi namin nabanggit. O dakilang Diyos, ang pinakamasaya sa oras ng buhay ng mag-asawa ay ang good news na magkaroon sila ng kanilang munting anghel na inyong ibinigay po sa kanila. O dakilang Diyos, ayon sa inyong kalooban at magagandang mga plano, nawa ito'y mangyari sa lalong madaling panahon, sapagkat kayo ay tunay na pinakamarunong, pinakamaibigan ng mapagmahal na Panginoon. Dalangin din po namin ang iba pang mga kagalingan, kalakasan at recovery sa iba pang mga kapatiran, sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez,
Kaya din si Marilita, si Renato Santos, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Haris, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, sa mga pangalan na ito kasama ng iba na hindi pa namin nabanggit. Kayo po nakakaalam ng aming mga kalagayan sa mga sandali na ito. Pakalinisin nawa kami sa aming mga pagkakasakit ay kami pagalingin, hindi lamang sa pisikal na kagalingan, kaya hindi lalo higit sa aming espiritual na kalakasan. O dakilan Diyos, patawad kung kami man ay makasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli ay salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na nagsishare po. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Nawa ay na-bless kayo na po mga kapatid. At ako din naman ay na-bless sa umaga na ito. Salamat din siyempre kay Pastor hindi yan mawala sa ating listahan ng pasasalamat. Siyempre, Pastor, yan, sa mga nakikinig, sa mga nagsishare, salamat po. At gayon din, ngayon, November 28, 29, bukas, 30, December 1, mga kapatid, tayo babalik doon sa CLPM. Pero, pagkatapos ng message doon, tayo ay bubukod ng panalangin. Ganito yung gagawin natin, kaya na ginagawa natin ngayon, para naman yung ating mga grupo ay magtuloy-tuloy sa ating pananalangin. Kaya tuloy nyo lang na ilagay yung mga prayer request dyan kapag nandun tayo, dahil tayo yung bubukod naman ng nalangin. Kasi pag naka-join tayo doon, minsan iba-iba yung mga leaders, hindi natin maisama lahat ng panalangin. Pero dito sa atin, sama natin lahat po mga kapatid. So ayan, hanggang dito na lang sa araw na ito, hanggang bukas muli. At patuloy tayong magdalangin po. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Kay Sister Emily, magchat-chat po ako sa inyo. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided